Yan. At yan. Bakit nga ba natin ginagawa ang blood transfusion or pagsasali ng dugo? So, number 1 is meron kang anemia. Anemia kapag ang iyong hemoglobin ay bumababa. Pag bumaba ito, dahil ang hemoglobin natin ay nagdadala ng pagkain at oxygen sa ating katawan, pwedeng mag-cause para mag-stroke ka, pwedeng mag-heart attack ka, so hindi siya maganda. May mga diseases din na nagkukos para bumaba naman ang iyong hemoglobin. Halimbawa, meron kang leukemia, meron kang iron deficiency anemia, or meron kang mga sakit katulad ng kidney problem or kidney disease na nagkakaroon ng problema with erythropoietin or para mag-produce ka ng dugo. So, kapag ganoon, pwede kang magkaroon ng anemia. Kapag mababa ang dugo mo, ang hemoglobin, sasalinan ka ng dugo. Number 2, kapag ikaw ay merong active bleeding. Syempre, ito naman dito pumapasok yung halimbawa, nakunan ng bata, nalaglagan, dinugo, sinaksak, nabarel, or nabagok ang ulo, nag-bleed, sobrang dami, or dumugo ang tiyan, dumudumi ng dugo. Yan. So kapag ganon, active bleeding or massive bleeding, kapag po ganyan, kailangan din po kayong salinan ng dugo. Kasi hindi po maganda kapag po naubos or bumaba po ang inyong dugo. Number 3, kapag naman meron kayong mabilis kayong magkaroon ng bleeding or meron kayong problema sa clotting or kung kayo po ay halimbawa ang mga sakit na kasama po dyan ay halimbawa meron po kayong sakit sa liver or sa atay. Kapag po ganon, derange po yung pagkaklat ng ating dugo at pwede pong magkaroon tayo ng pasa-pasa, pwede rin po tayong sumuka ng dugo, pwede rin magdugo ang ating tiyan. Or kung halimbawa kailanganin nyo po yung tinatawag natin na FFP, yung Fresh Frozen Plasma. Yun naman po yung isinasalin sa number 3. Yung sa number 1, ang sinasalin po natin doon ay PAC-RBC or RBCs. Kapag naman po number 2, pwede po doon whole blood. And then, number 4, kapag po naman bumababa ang iyong platelet. Sa platelet, kapag kayo po ay halimbawa nagkaroon ng dengue, bumaba into sobrang baba talaga niya, nakakailanganing salinan. Or kung kayo naman po ay may problema sa dugo at bumaba ang iyong platelet, prone po kayong magdugo kahit wala kayong trauma. Kahit natutulog kayo, pwede magkaroon ng bleeding sa brain. So kapag po ganon, nagsasalin din po tayo ng platelet para po ma-replace yung mga blood products natin. So kung mababa ang hemoglobin, sasalinan ng PAC-RBC. Pagka mababa po kung bumaba lahat, pwede po whole blood. Kapag naman po may problema sa mga clotting, FFP. Kapag naman po may problema sa platelet concentrate. So sana po ay nakatulong, ingat at bawal magkasakit.